Good afternoon. Welcome to our new message about Book of Matthew. So tayo po ay nag-aaral muli at pinag-aaralan natin ang Book of Matthew. We are now in chapter 6 and pag-aralan po natin yung Lord's Prayer. So gusto ko pong ituro ang Lord's Prayer at hima-himayin po ito. So I'll focus on Matthew chapter 6 mula po verse 5 hanggang verse 9. So let's talk about our message. So yung message title po natin ay Sino ang iyong ama o Who is your father? Introduction, bilang tagalangit or citizens of heaven, nararapat lamang po na dapat tayong mabuhay ayon sa gabay ng salita ng Diyos at sa standard ng patnubay ng banal na espiritu. Ito po ang mark o seal ng isang taong may kaligtasan. Sila po ay pinapatnubayan ng banal na espiritu at ginagabayan ng salita ng Diyos. At ito rin po ang reason kung bakit tayo tinuturuan na manalangin. No? Ngunit ang bagamat ang panalangin ay tinuturo sa atin, ngunit hindi ito natutupad sa atin. Maraming mga relihiyon na meron silang iba't ibang klase ng program o ritual ng pananalangin. No? Sa Islam, halimbawa na lang, meron silang 5 times a day. Or sa Katoliko, may 3 o'clock habit. And even sa other religion like Buddhist, thousands of times sila yumuyukod. Pero napakahiwaga na ang mga Kristiyano na siyang tinuturo ay ang pananalangin ay wala tayong ganitong klase ng mga activities. Ang kasagutan po dyan ay, of course, ang ating kaaway na si Satanas. Ito yung pinakaayaw na niya na ating ma-enjoy. Dahil alam niya pag tayo ay manalangin, tayo ay makakatanggap ng kasagutan sa ating panalangin. So, sa atin pong title ng ating mensahe, Sino ang iyong ama? Who is your father? Dapat po natin itong masagot pagkatapos ng mensaheng ito. But point number 1, mula po verse 5 hanggang verse 8, nagbigay ang Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo ng katuruan patungkol sa pananalangin. Sapagkat nung panahong yon, ang mga Pariseo, ang mga pari sa templo ay nananalangin din. Ngunit ang kanilang panalangin ay number 1 ay pakunwari at kinukumpare ni Jesus na parang itong panalangin ng mga pagano o paulit-ulit lamang. No? Sila nga ay nananalangin bilang ritual na lamang. No? At gustong makilala ang kanilang sarili na ang kanilang mga sinasabi ay walang kabuluhan at parang pag-imbabaw lamang o pagmamataas sa kanilang sarili. So, ganun din sa atin. No, minsan tayo ay sinasabihan na manalangin. Sa tuwing tayo ba ay nananalangin, ito nga ba ay pakunwari lamang o talagang nga bang coram Deo, humarap tayo sa Panginoon? No? So, sabi ng Panginoong Hesus, pag ikaw ay manalangin, ikaw ay pumasok sa silid at isara ang iyong pinto. Ang ibig sabihin po nito ay hindi naman literally na kailangan nating magkaroon ng sariling kwarto o sariling space. Maganda po na meron tayong lugar ng panalanginan para makapag-focus. Ngunit ang gustong ipahatid ng Panginoon ng pananalangin ng very private ay manalangin tayo sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao. Kaya sinasabi niya, isara ang pinto. Ibig sabihin na hindi tayo nananalangin para lamang sa harapan ng tao. Because ang totoo nating audience, ang totoong kumikilala at nakakaalam ng lahat ay ang Panginoon.
So ano man ang iyong posisyon, ano man yung iyong lugar, isipin mo na ang Diyos ay nakikinig sa iyong panalangin sapagkat ang desire ng Panginoon ay ang puso at hindi ang mga lumalabas sa ating bibig. No? So ito dapat ang tamang panalangin. Number three, sa iyong pananalangin, dapat mong kilalanin kung sino ang iyong pinapanalanginan. Again, marami pong mga relihiyon ang nananalangin. Ngunit ang Panginoong Diyos ba na kanilang tinatawag ay ang totoong Diyos na sumasagot sa kanilang panalangin? Alam niyo ba na ang ating kaaway, si Satanas, ay sumasagot din sa panalangin? Kaya dapat lamang nating alam kung sino ang ating pinapanalanginan. Ang panalangin ay isang makabuluhan at hindi ito pahabaan ng sinasabi, kundi kinikilala natin sa ating mga puso na merong buhay na Diyos na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan at nakakasiyasan at nakakabatid ng lahat. Ito po ang suggestion at katuruan ni Jesus patungkol sa panalangin. I'll go direct to our message. Point number 2, sino ang iyong ama? Hindi ko po tinutukoy ang ama ninyo sa pisikal. Ngunit sinasabi po ng Bible may dalawang klase ng ama. Ama na nagdudulot ng kasamaan at ang ama na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Sino ang iyong ama? Ikaw ba ay may relasyon sa Diyos? Paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi kay Hesu Kristo? Hindi po dahil sa ating gawa o sa anumang pamaraan. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, sa kanyang kamatayan sa cross, nanumbalik po ang ating relasyon sa Diyos. Sabi po ng John 8:39 to 44, sinabi mismo ni Jesus na ang dyablo ang iyong ama. No? Bagamat ang kinakausap niya dito ay mga Pariseo at sila ay galing sa lahi ni Abraham, lahi ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila talagang tiyak na sinasamba at kinikilala ang Diyos ni Abraham. Gayon din sa atin, kahit ilang beses tayo sa loob ng simbahan, kung wala tayong relasyon sa Diyos, maaring ang iyong ama ay si Satanas o ang dyablo. Sabi doon, siya ay ama ng kasinungalingan at nagdudulot siya ng kasamaan at kasalanan sa ating buhay. No, ito po ang buhay ng isang anak ng dyablo. Wala po silang ugnayan sa Diyos. Hindi sila kilala ng Diyos bilang kanyang mga anak at hindi rin sinasagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Kung sila ay nananalangin, maaring sinagot ngunit ang Diyos ang hindi sumagot sa kanilang panalangin. Ibig sabihin, ang dyablo ang kanilang ama. Nawa, lubos natin pong kilalanin kung sino ang ating ama. Hindi dahil sa takot o hindi dahil sa napipilitan tayo. Alam niyo ba na sa ibang relihiyon, hindi nila pwedeng tawaging ama ang kanilang Diyos sapagkat napakadakila at napakabanal ng kanyang pangalan. Ngunit tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak na maging anak niya. Sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang nanalig at nanampalataya kay Jesus ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tanging ang anak lamang ng Diyos ang may karapatan na tumanggap ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Mga kapatid, ikaw ba ay bahagi ng pamilya ng Panginoon? Ikaw ba ay tiyak na anak ng Diyos? Ngunit kung meron kang Jesus, then tiyak na ikaw ay anak ng Diyos. No? Number 3, ang Diyos natin ang ating Ama or Abba Father. Ang ibig sabihin po ng Abba Father ay meron po tayong malapit na relasyon sa ating Ama at kanyang bilang mga anak. Gusto ko pong basahin ninyo ang Psalm 68 verse 5 na siya ay naging ama para sa mga ulila. No? At gustong-gusto ng Panginoon na siya ay tinatawag nating ama. No? Abba Father. And that is our blessing na meron tayong pwedeng tawaging magulang. No? At hindi niya tayo itatakwil.
no? Point number three from the message, siya ang iyong ama, no? Ang katuruan ni Jesus kung paano dapat tayo manalangin. Sabi niya, Our Father in heaven, no? Ang ating ama na nasa langit, no? Ang aba ay katawagan ng isang bata bilang ibig sabihin kilala niya at meron siyang hinaing o may ninanais sa kanyang pinakamamahal na magulang. Nawa tayo rin, meron po tayong malalim na hiling sa Panginoon. Panginoon, Abba Father, because He is uh, our God, our Father in heaven. Amen? Ang Diyos Ama ay ang Ama na may merong care, malasakit sa atin. Siya ay Ama na maunawain at mahabagin. No? Meron siyang compassion para sa atin. He is Father who is provider. No? Kung meron tayong pangangailangan, He provides us. No? Siya ang ating tagapagtustos. No? Matthew chapter 6:25 to 34 at Matthew 7:7 to 11. Pinapatukoy po dito na tulad ng ibon, hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. No? At kung ano man ang hinihingi natin, ipagkakaloob ng Diyos. Higit ipagkakaloob niyang pinakamabuting bagay, yun po ang banal na espiritu. No? Ang Diyos ay matalino at mabuting ama sa kanyang mga anak. He is a good and kind Father in heaven. No? Siya ay banal at mapagdisiplina sa kanyang mga anak. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 5 to 6, because God is holy and He loves His people, no? Nilalayo niya po na ang ng kanyang anak ay dinidisiplina. No? Kung hindi ka dinidisiplina ng iyong ama, ibig sabihin hindi ka niya mahal o hindi ka niya tunay na anak. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga problema, pagsubok. Ito ay pagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. No? Kung kayo ay sinusubok, no, alalahanin niyo ang Diyos ang iyong ama. Conclusion po ng ating mensahe, siya ang ating Diyos na nasa langit. No? Siya ang lumikha ng langit. No? He's above all things in heaven and on earth. No? Ang Diyos ay makapangyarihan. He is kabanal-banalan at lahat ay nasa Kanya. No? If God is with you, no, who can be against you? Kaya naman, dapat tayo magpapakumbaba at lumapit sa Kanya ng buong puso. No? Muli po, I hope that God will bless you and God will use you through this message. Please pray for me po. I'm going for a short mission. So God bless you.